Napasubsob sa salamin ng tren ng magandang dalaga na to at sinabing tibayan daw ng lalaki ang pagbabantay sa kanya sapagkat kasalanan daw nito kung bakit sila nakipagsiksikan ngayon sa tren. Hirap na ang bida sa kanyang ginagawa at doon ay bigla siyang siniko ng babae at napaubo, pero sa isip ng bida na kahit ganun daw ang kanyang nakatatandang kapatid ay hindi raw may tatangging sobrang ganda raw talaga nito at biglang kumaldag na naman ang tren at napakaldag din ng joga ng dalaga. Gawin natin bida si Nero Nua at si Enrico Caruso dahil ubod daw ng lakas ang kanilang kamanyako lang tinataglay. Naamoy ni Enrico na mabango ang buhok ni Nero kaya naman naka-imagine ito sa loob ng kanyang makamanyakol na isipan na si Nero ay nakasuot ng pangmalakasang damit at sobrang amo sa kanya nito at hindi raw siya makapapayag na mahawakan ito ng kahit sinong lalaki. Kaya naman bilang parusa daw ni Enrico ay nilamas-lamas nito ang pasas ni Nero at sa kasalukuyan ay nilalamas pala talaga niya ng totoo ang malalaking joga nito at hindi naman makapalag si Nero sa sobrang sarap na kanyang nararamdaman. Nagtataka si Enrico kung bakit hindi raw nagrereklamo si Nero dahil normally daw ay sinapak na siya nito, kaya naman doon ay kanyang pinagpatuloy lamang ito at hindi pa nakontento si Gago dahil pinagapang niya din ang kanyang solar hands papunta sa namamasang tulya ng dalaga. Sa pag-uwi nila sa bahay ay iniisip pa din ni Enrico ang nangyari sa tren kanina, pero masayang masaya daw siya na nalamas niya ang malulusog nitong joga at hanggang ngayon daw ay nararamdaman pa rin niya ang lambot nito at bigla niyang naramdaman na tumigas ang kanyang patola. Isang nilalang ang nagpakita sa kwarto ni Enrico at kanyang nakita na nagjajabol pala ito at ang babae pala na to ay isang shinigami na kukuha ng kaluluwa ng bida dahil malapit na pala itong mamatay. Habang sarap na sarap si Enrico sa pagjajabol na kanyang ginagawa ay hindi niya alam na pinapanood pala siya ng shinigami at doon ay mas lumapit pa ang nilalang na ito at hinawakan ng ulo ng patola kung kaya't si Enrico ay bigla na lang pinatalsik ang gata sa sobrang kamanyakolan. Sa gulat ng babae ay dapat raw na mamatay na si Enrico at mas lalo siyang nagulat dahil nakikita siya ng bida at doon ay bigla ding pumasok si Nero at nagulat din dahil sino daw ba ang babaeng lumilipad na to. Nagtataka na ang babae kung bakit daw siya nakikita ng dalawa, kaya naman pinaliwanag ng babae na isa raw siyang shinigami na nagsusundo ng mga taong malapit ng mamatay upang kuhanin ang kaluluwa nito. Nagulat ang bida sa kanyang nalaman at mas lalong nagulat si Nero dito at hindi raw siya makakapayag na kuhanin ng shinigami ang kaluluwa ng bida dahil mas mainam daw kung kuhanin na lamang ang kanyang kaluluwa. Naantig naman ang puso ng babae sa sinabi ni Nero at sinabing kapag nakagawa daw ng anak si Enrico ay masahaba daw ang buhay nito sa mundo. Tinanong ni Nero kung meron daw bang syota si Enrico at sagot sa kanya ng bida na wala daw siyang ganong klaseng buhay at sa sumunod na eksena habang naliligo ang dalawang dalaga ay lumapit sa pinto si Enrico upang gawin ang pinagbabawal na pagsilip. Nakiusap pala si Enrico kay Nero na magpabayo daw ito sa kanya upang magkaroon ng anak at tumaba pa ang kanyang buhay sapagkat wala daw siyang maaasahan na ibang tao maliban lamang sa kanya at doon ay pumayag naman si Nero alang-alang kay Enrico. Habang natutulog si Nero sa sopa ay nakita ito ni Enrico at sinabi sa sarili na ito na raw ang kanyang pagkakataon, kaya naman doon ay inangat niya ang kapirasong tela at manyakol na manyakol talaga ang dating nito at habang ginagawa niya ang pagmasa ay nasabi niya na isa raw itong himala at biyaya galing sa Panginoon. Sumunod ay hinasa naman niya ang kanyang patola sa gitna ng matarik na bundok ni Nero at nang marating niya ang tuktok ng kasarapan ay binugan niya ang sarsa sa bukal na malalim ni Nero. Nang magising si Nero ay nagulat ito sapagkat may sarsa ang kanyang bukal, kaya naman sinapak niya si Enrico at pagkatapos noon ay sobrang humihingi ng tawad ang bida sa kanyang ginawa. Kaya naman sinabi ni Nero na dahil may pangako naman daw siya kay Enrico ay gagawin na daw niya ang dapat gawin alang-alang lamang sa buhay ni Enrico na manyakol lang taon. Napakaganda ang istorya na to mga kamanyakol dahil hindi lamang ito panay bakbakan sapagkat tatawa ka din ng tatawa sa mga kamanyakolang gagawin ni Enrico. Kaya naman sa mga bago pa lamang sa aking page ay mag-follow lamang at sa mga luma namang manyakol ay huwag kalimutang i-share ang video ito at i-like na din. Maraming salamat. Goodbye. May libreng pamigay na naman tayo ng Cash G mga kamanyakol at mamimili ako sa lahat ng magre-register sapagkat ngayon ay lumabas na ang sariwang-sariwa at masarap palduhan na gaming application at ito ang PH Pasay. Kung naghahanap ka ng sports betting app ay ito na ang bagay sa'yo dahil meron ditong basketball, kung larong barahan naman ay meron tayong tong its o kaya pusoy at syempre ang sikat na
scatter at ito ang super ace. Grabe mga kamanyakol, dahil unang spin pa lamang ay pinatama agad ako ng 4,000 at kailangan mo lamang ng tamang diskarte gaya ng ginagawa ko na after 5 normal spin ay gagamit ako ng turbo para sa 5 paikot hanggang sa mangyari na nga ito. Watch this. Utang na lang, 10 spin. Mom. Isa po isa. Lapit na tapos ito. Tangina. Sarap. Tangina, 22,000 hit. Oh my God. 28,000. Kaya naman ano pa ang hinihintay mo? Download and register na sa link na nakalagay dyan sa comment section dahil sa PH Pasay ay mapapasaya ka talaga dito.